Yan po yung narinig ko ito sa mga black propaganda against the Senate, no? Hmm, As I mentioned, January pala nagsimula na yung conflict within the House oh, at hindi naman tumigil po yung mga kasamahan po natin sa Kongreso na atakihin and to destroy the credibility of the Senate. No, in their daily press conferences, they're attacking senators, the Senate as an oo. institution. Tapos itong mga black propaganda lumabas na ito beforehand eh. No, yung mga obviously ginastosan po ito, no? Kasi maganda yung production na nadamay pa nga ako eh kasi ayoko na sana magsalita tungkol diyan pero naku ginawa pa akong ahente ng mga helicopter daw. Diyos ko naman, napaka-cheap naman. Magandang araw mga kaibigan. Ayan po, nakakagimbal, nakakadismaya na revelasyon ni Senator JB Ejercito na mula January pa pala, nagsimula na ang black propaganda against sa Senado, against sa mga senador, especially si Senate President Zubiri na tuluyan na nilang tinanggal. Gumastos sila, according to Senator JB, ang House, mga kongresista, ang nagpakana sa black propaganda. Ang ating mga kagalang-galang na kongresista, gumastos ng pera ng taong bayan para sirain ang mga senador. Sirain si Senator Zubiri, hanggang ngayon napatalsik na nila. Anong dahilan na sirain nilang Senado? Dahil lang ang Senado hindi magpadikta, hindi susunod sa kagustuhan ng powers that be. Alam nyo na, alam na yung sino yung makapangyarihang tao na nagpatalsik kay Senator Zubiri. Dahil lang sa hindi sundin yung People's Initiative o charter change na gusto nilang mangyari. Hindi ko maintindihan. Ang daming naghihirap nating kababayan. Walang makain. Dahil nagka-El Nino. Ngayon, susunod na naman, La Nina. Delikado rin yan. Tapos itong ating mga mambabatas, ganyan lang pala na ginastosan para sirain ang kapwa nila mambabatas. Ano bang nangyayari sa ating bansa? Ito po, resulta sa weak leadership. Panahon ni PRRD, hindi pwede yan. Hindi ka magsilbi. Kailan kung ang limong leader weak, nadidiktahan ng kung sino-sino, kaya tayo nagkakagulo. So, salamat kay Senator GB. Talagang ito, di ba, parang campaign slogan ni JB noon is the good one. Now I agree. JB Ejercito, the good one. Yung kanyang kuya, Jinggoy. Ano? Bahala na kayo. I-base nyo sa kanyang actuation sa PIDEA Leaks investigation. Kayo nang forma ng adjective to describe Jinggoy. Basta Ejercito, the good one. Kasi hindi siya sumama sa mga kudita senators na iwan siya as loyalist ng isang Senate President na gustong maging independente na hindi rubber stamp ang Senado. So, salute to Senator JB Ejercito. Ito, in-interview siya pala ng Net25 tungkol dyan. At i-share ko sa inyo yung interview na bilib ako dito. Sabi niya, ang kanyang loyalty is sa bansa. Yung Magic 7, Solid 7 nilang grupo ngayon. Zubiri, Legarda, Villanueva, Ejercito, Binay, Angara, and Gatchalian, Solid 7. Magiging fiscalizer na sila. Babantayan na nila ang kaganapan sa Senado. They will see to it na hindi rubber stamp. Kahit iba na ang Senate President niya, I believe itong Magic 7 o Solid 7 na ito malaking maitulong para hindi yung kagustuhan ng powers that be, yung alam nyo na, ay hindi masusunod at ang mangibabaw ang kapakanan ng nakakarami ang bansang Pilipinas.
Okay, pakinggan natin ang buong interview ng Net25 kay Senator The Good One, JB Ejercito. Sa akin, gusto ko lang pong pabulaanan yung mga issues na nabanggit mo kanina. Unang-una, yung pong yung bukulan na nangyari daw. Oo. Pag-define muna, Ano- Senator ano ba- JV. Senator JV, ano ang bukulan? bukulan? What is bukulan? Yan po yung nangyari, narinig ko ito sa mga black propaganda against the Senate. No? As I mentioned, January pala nagsimula na yung conflict within the House. Oh. At hindi naman tumigil po yung mga kasamahan po natin sa Kongreso na atakihin and to destroy the credibility of the Senate. No? In their daily press conferences, they're attacking senators, the Senate as an institution. Tapos itong mga black propaganda, lumabas na ito beforehand eh. No, yung mga obviously ginastosan po ito, no? Kasi maganda yung production na nadamay pa nga ako eh kasi ayoko na sana magsalita tungkol diyan pero ako ginawa pa akong ahente ng mga helicopter daw. Diyos ko naman, napaka-cheap naman leadership. I don't think there is any issue of corruption or any scandals that has really hounded the Senate, no, in the recent years, especially under Senate President Nick Zubiri, no? Wala ho tayong maririnig na ganyan, wala hong pang-aabuso, no? Yung extravagance na lifestyle na sinasabi noon sa mga black propaganda, helicopters, bahay sa Forbes, sports cars, ay hindi po kami yon, no? Mukhang sa kabilang kamera maraming nakaganon. Pero hindi po. In the Senate, we are more sensitive dahil kami po ay elected nationally. Very sensitive po kami dyan. We don't very extravagant. Ayaw namin ng magkarbong buhay. Okay. So yung bukulan po na sinasabing 60 billion, ako Diyos ko, kalokohan po yan. Oo. Kaya po ay talaga maririnig at maririnig, impositing, hindi mabuking alam ba nila kung magkano yung 60 billion? Kung gagawa na silang storya, gawin naman nilang realistic. Oo. Okay. Imposible ho yan. Oo. Yan po yung walang katotohanan. Okay. There is no compelling reason really to change Senate President Juan Miguel Zubiri. Unang-una, sabi ko kanina, wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Second, yung sinasabing low output at Ali, siguro, alam naman po natin ang karakter ng Senado. Nanggaling din po ako sa House of Representatives. No? Pero doon po, more parochial, ano po ang interest nyo para madadala nyo sa distrito nyo. Sa Senado po, national interest, lahat po ng batas dito, lahat ng panukala, binubusisi, talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Dadalawa ang minority namin, pero they are doing their jobs. No? Talagang bago pumasa ang isang batas, nako, ilang araw ng interpellation po yan, talagang hinihimay. So, at ang second, sinasabing low output, yung priority measures ng administrasyon, na ipasa na po natin halos ngayon, halos lahat. And proud to say po ako, pati Ali, na siguro probably 80 to 90% of those priority measures or products of our block, yung seatmates block po namin, no? Talaga sila Senate President Zubiri, Joel Villanueva, Senator Gatchalian, Grace po at that time, Nancy Tinay, Senator Angara, and myself. Halos lahat po, siguro 80%, hindi naman sa pag-ubot ng bangko, ay produkto. We were sponsored or authored by this block. So, imposible po yung sinasabing low output. Yan po ay part ng propaganda. Yung tanong mo, Patpi, why I chose to stick it out with Juan Miguel Zubiri as Senate President, again, there's no compelling reason for him to be changed. Para po siya ipalitan. I believe in his leadership. He fought for the integrity. He fought for the Senate as an institution. No? Kaya nga kahit na 7 na lang kami ngayon, kahit na maging 2 o 3 lang kami, ay hindi po ugali ng inyong lingkod ang pag-iwan. No? Dahil kung iniisip ko ang sarili kong interest, yung pribilehiyo, yung benepisyo, o political interest, ang daling tumalon, ang daling pumirma, ang daling tumawid ng bakod. Pero hindi ko ugali yan. I would rather choose to remain on the side of what is right,
Kaya po kahit ilan na lang po kami, hindi ko po iiwanan Oo. si Senate President Big Subin. Kami po ay independent sa ngayon and we have the break, no? May almost 2 months may pag-iisipan namin kung ano ang magiging posisyon. But I just want to be clear, we have been very supportive of the administration's programs. Sabihin na natin 80% na nabanggit ko kanina, ayoko namang buhatin ang aming bangko, pero 80% ay produkto po ng aming bloke, no? Sponsored, authored by us, priority measures, kapapasa lamang nung Disani Angara kahapon nung Procurement Act. Ako po yung PPP, yung Public-Private Partnership, yung automatic income pacification, yung mga tax measures in the Central Gatchalian, and a lot more. No? Ang nakakalungkot po dito, we've been very supportive of the administration and for for fighting for the Senate's independence and as an institution and survival and in performance, ito po yung aming sinapit, no? Kami po ay natanggal pa. But we are committed. Hindi po ako part ng unit team. Yeah. Si Senate President Zubiri, talagang part ng unit team yan from the start. Talagang supporter yan ng administrasyon. Ako po, although I'm not part of the unit team, I wanted the administration to succeed. Kasi po, success natin yan. Yeah, Kaya lang, right now, we have to maintain our independent stance probably to make sure. Kasi po, ang mandato naman natin, nanggaling po sa taong bayan. Ako po, nanalo bilang independent. Wala akong utang na loob, no? Sa unit team, sa mga partido. So ako po, ang utang na loob ko sa sambayan ng Pilipino. So I'd rather remain as an independent. Okay. Senator JV, yesterday we had your brother, no, si Senator Jinggoy. When we asked him about these mga resignations po, no, kasi nga as a courtesy, 'di ba, to the next Senate President, naghain po kayo ng inyong mga courtesy resignation. At kayo po yung dating Deputy Majority Leader. And when I asked Senator Jinggoy about this, sabi niya it's probably just an emotional resignation. And like you mentioned also, 2 months po kayo, no? Magsisinediya kayo. You'll have time to think things over. Meron pong mga bakante pa po na mga komite, Ethics and Privileges, Finance, Tourism and Youth. If any of this is offered to you po, are you open po to accepting any of this committee as the head? Ano, Pati, hindi naman tayo nandiyan para maging obstructionist. Like I said, whatever would be good for the country, then we will support any program, projects. Pero kung meron mali kagaya nakikita, pupurahin po natin, no? Ang Senado po, iilan lang po kami dyan. 2, 3 ang aming committee hawak. Kaya kung hindi po kami kukuha ng committee, talagang matatambakan ng trabaho. Definitely, kung ano na lang po maiwan sa amin, definitely the choice committees, yung mga pinag-aagawan, mapupunta po yun. Definitely sa mga sumuporta sa bagong liderato. No? And I wish them well. No? Sana po, kasi po, alam naman po ng employees, ng staff ng Senado, kung sino po ang mga workhorse ng Senado dyan. And yung aming bloke, mula panahon ni Drilon, ni Soto, ni Coco Pimentel, hanggang kay Zubiri, kami po yung, sabi ko nga kanina, kakaunti lang kami sa Senado. Kung hindi kami magtulungan dyan, no? Kahit independent, ay pagtatambakan ng trabaho at hindi usad ang mga panukala dyan pag na-refer sa mga committees. So siguro kung ano na lang po maiwan sa amin, yung mga tira-tira, sigurado yun na lang po maiiwan dahil siyempre priority, that's a given that the priority will be given to those who supported the new leadership. Pero siyempre depende rin po kung may iba po yung mga committee ay naayon sa ating mga advokasya at sa ating pong expertise, no? Siyempre, sayang nga kasi nanghihinayang po ako, no? Dahil matagal akong vice ng Committee on Public Services, advocacy ako, alam niyo naman, pinag-ekwento natin yung transport modernization, railway system, airports. Talagang yun, matagal ko nang tinututukan kahit vice chair na po ako, no? Pero yan po ay choice committee, so malamang hindi ko na po makukuha yan. But depende po. Depende kung ano po ang may iwan na committee. Kung yan ay nangaayon sa aking mga programa, priorities, no, and advocacies, then I'm willing to help and support. No? Kasi man naman makakabuti, sabi ko nga sa inyo, ang aking mandato ay galing po sa Sambayan ng Pilipino. Buti na lang po, nanalo ko sa independent. I don't owe my position to any political personality. So yun po ang aking pagkakataon. Okay.
Bilang pangwakas na lang po, Senator J.V. Ejercito, mensahe nyo na lang po sa sambayan ng Pilipino dahil po even before, no, witness kami doon sa naganap po na talaga highly charged. That's an understatement, no, na yung sarsuela po na nangyari sa komite ni Senator Bato de la Rosa, kung saan pinayagan po na 4 na hearing ay namayagpag po ang mga testimonya ng eventually pinakontempt, no, na 2 resource person. And then almost immediately after that, itong sighalot naman po ng change of leadership in the Senate. Mensahe po nyo sa sambayan ng Pilipino na talagang testigo sa nangyari po sa ating Senate as an institution. Well, siyempre, Ali, pati sa pagkakataon ko, siyempre, ako naman ay umaamin. Siyempre, ako inubos na nalulungkot pa rin sa nangyaring makaganapan, no? Pagbabago ng liderato. Pero nais ko lang magpasalamat kay Senate President Mig Zubiri for fighting for and upholding the independence of the Senate as an institution. Held up high, no? Kaya talagang ako'y proud na ako po'y naglingkod bilang iyong Deputy Majority Leader. And to Senator Escudero, my well wishes. He's a veteran legislator and official. May karanasan na. So I wish him well and his team. Pero siguro masasabi ko lang po ay gaya na nabanggit ko kanina, ang lingkod ay ang aking pong mandato, ang aking utang-loob sa bayan ng Pilipino. Kaya nga po, nandito po ako, maglilingkod pa rin, patuloy na maglilingkod sa Senado, independent man o hindi. Pero sana po inyong intindihin na hindi ko po ugali kasi ang iwan. No? Kahit na po na 2 o 3 na lang kaming maiwan, ay hindi ko po iwanan. Dahil sa tingin ko, ay nasa tama po tayo. Hindi po sariling interes, hindi po sariling benepisyo o political interest ang ating pong niisip. Napakadali hong lumundat. Pero ang ating mga kababayan, pasa po kayo, ang interes sa sambayanan ang lagi pong nasa aking isipan. After all, I owe my mandate to the Filipino people. Ayan. Mabuhay po kayo. Okay, sige Mabuhay po, kayo, Senator J.V. JV. Ejercito. Maraming salamat for joining us Thank you. this morning.